kapatid, pasyente pamilya, sa kanya'y mahalaga. Kaya bawat check-up, laging may pag-asa. Si Doc Chris Lascobie, MD, para sa pamilya laging ready. Kung kailangan mo ng konsulto dito, pumunta sa klinika, yun ang totoo. Hello guys, good morning. Doc Chris here, Lascobie, MD. Sana magandang boses ko. Sorry. It's a rainy morning. Sana mga nanonood or nakikinig sa Cagayan, stay safe, stay dry. Andyan pa ang Typhoon Julian. Currently na sumasalanta sa, I think, northeastern Cagayan and also in Pabuyan Island. Cagayan pa rin naman kasi yun. So, signal number 2 kami dito. Anyway, sa mga nanood kagabi, I think kagabi ito nilabas. Kagabi ba? On a topic sa Kapuso Mo Jessica Soho. I think ito yung video. The article or the video is, sabi ko, Lolong inatake sa puso, sinaklolong Han ng tattoo artist na hindi niya kilala. Okay. So this was aired, I think, last night. Oh yeah, September 29. And the location was Cavite. Oh, shout out kay Kayo sa Cavite. Yung topic na to is relevant because it faces the idea on how are you faced with signs and symptoms of heart attack or, well, nalito ako sa video ni Ma'am Jessica Soho kasi it first connoted heart attack, pero at the latter part, when they discussed it with a physician as a cardiologist, okay, naging ischemic stroke yung diagnosis. So, I think nung na-realize sana ng, I'm not sure if kailangan, no? If na-realize sana na research team na what was the entirety of the diagnosis, baka hindi atake sa puso yung caption. Baka stroke. Nonetheless, wala naman silang binanggit na medical document to prove na it's indeed a heart attack or a stroke. Kasi magkaibang sakit or karamdaman ang stroke at heart attack. Okay? The only key difference the only key similarities is you have to be quick, okay, to identify and elicit the symptoms of heart attack and stroke. Kasi time is of an essence. Time is gold sa dalawang sakit na yon. Okay? So, dana natin yung kwan. I think may nakita rin akong article sa Facebook about this. Wait lang. Tingnan natin. Okay, pumaya ito. Yan. Okay. So, this is the photo. I think, saan ba to? Sa kami.com.ph. Well, this is Tatay Arturo and the tattoo artist Mewo. No? Masaya po ako. Nasalba natin si Tatay Arthur. Konting segundo na lang, na delikado, sabi na ng doktor. Well, kudos to Sir Mewo to immediately providing, okay, the assistance sa dalawa, no, especially kay tatay. Dinala siya sa nearest hospital within 10 minutes ang sinabi. And take note the term 10 minutes. 10 minutes is really important. Okay? 10 minutes is really important because time frames are important in cases of stroke or in heart attack. Okay? Sige. Punta tayo sa video ni Ma'am Jessica Lolo. Yan. Okay. So, the video started with, well, the previous history of the Philippines and traffic. Diba? In traffic kasi syempre
you cannot escape traffic lalo na if you are in the urban area, sa lugar na maraming tao. Then it was noted that before meron daw namatay na pasyente dahil yung ambulansyang sinakyan ng pasyente noong 2019 na-stuck sa traffic and hindi nakagalaw. Eventually, the patient met his or her demise on the road. Diba? Kakainis. Dapat kasi kung ganun na you have to have an emergency lane. No? Pero eventually, in this scenario, present day, may similar na predicament si Sir Mewo, who is a tattoo artist. Okay? Nabanggit niya na meron siyang, I think, gig nung time na yon sa Cavite. And he was, just passing by. And eventually, dumaan yung si Tatay Arturo sa tabi ng sasakyan niya. Okay? So, here is, I think, yan. Here is Sir Chris. Uy, kapangalan ko pala siya. Si Sir Chris Ormewo, no? Na naging driver na ni Tatay Arturo during that time, no? Dumaan lang siya kasi may racket daw siya sa Cavite. Now, in that situation, ito. The man, ito, pag napapansin yung cursor ko, nakita ba? Okay. Si Lolo, in this footage, sa CCTV ng barangay, started to have symptoms. Okay. In that situation, there is a sudden onset. A sudden onset of symptoms would always connote something catastrophic, no? Biglaan. Okay. Pagkangiwi ng muka, nagsuslurring speech, okay? Hindi magalaw ang isang parte ng katawan, hirap huminga. Okay. Those situations, you have to be alert and you have to act fast. Now, magkaiba kasi ang stroke and heart attack. The features, if you are panicking, hindi mo ma-differentiate ang both. Pero, there are key features that is more significantly pushing towards stroke and pushing towards heart attack. Okay. Let's go first with heart attack. Okay. There are two types of heart attack that is in need of emergency. Ay, nagballoons yung in need of emergency. Okay. There is ST elevated myocardial infarction and non-ST elevated myocardial infarction. Both of them would present with, the symptoms of a heart attack. Ang problem lang dun is there is ST elevation sa pangalan, meaning yung situation na yun is may bumara dun sa daluyan ng dugo sa puso. Okay? Either clot, okay, na na-dislodge at bumara sa mga blood vessels ng heart. Okay? That is ST elevation. Pag nakita siya sa ECG, merong spike dun sa mga ECG strips niya. Okay, pagtaas ng mga levels as well as significant cardiac biomarkers, okay, that would signify ST elevation. Now, kung wala naman siyang spike sa ECG or pagtaas ng mga sinyales sa ECG na ST elevation, pero nananakit pa rin ng dibdib at may significant increase ng biomarkers, that is non-ST elevated myocardial infarction. Now, paano mo ma-differentiate yan? As a bystander, okay, or a partner na mayroong ganitong sitwasyon, or ganitong sinyales, you have to elicit or identify the features of a MI. First, shortness of breath. Hirap huminga. Okay? Hirap siyang makapag-grasp ng hangin. Okay, there is air hunger. That is the correct term. And at the same time, there is chest pain. The chest pain usually doesn't go away almost for 20 minutes or more. No, pag lumampas na siya ng 20 minutes, maging alerto ka na kasi it might cause
more damage na sa heart because of a loss of oxygen sa puso, no? Now, if let's say nag-try ka ng remedy, pinaupo mo, hindi pa rin nawala. Okay, pinaypayan mo, pinainuman mo ng tubig, hindi na pa rin nawala. That's high time for you to be alert, no? At mangamba. And call the emergency ahead, no? Ano pa? Tataas dapat ang level of suspicion mo kung yung pasyente ay may risk factors. Risk factors includes uncontrolled hypertension, diabetes, mataas ang cholesterol sa dugo, okay? May mga ibang komplikasyon like nagda-dialysis yung pasyente, chronic kidney disease, okay? Obese na hindi makontrol din ang pag-gain ng weight, okay? And at the same time, other chronic pulmonary diseases like yung COPD, okay? And as well as, siyempre, exacerbations of asthma. Now, sa ganyang sitwasyon, alerto ka dapat. Aside from that, yung pinaka-importanting makita mo sa pasyente is chest pain. Sa cardiac or heart attack, you have what we call the Levine sign. Nagkakaroon siya ng pinipress niya yung dibdib niya. That is a classic sign of a heart attack. The Levine sign. Pag nakita mo na yun sa pasyente mo, tawag ka na ng sasakyan or call 911 or call the nearest health facility para mapunta kayo doon at magpa-ECG. Nabanggit sa video during that time na 10 minutes. Great job, Sir Maywob. 10 minutes is enough for the patient to have his or her ECG right away para ma-check natin kung MI ba siya or ST elevated MI ba siya or non-ST elevated MI siya para malaman natin yung karampatang gamot na pwedeng ibigay. Okay? So, aside from that, you have to let the patient be awake from the time nagkaroon ng symptom hanggang doon. Huwag mong hayaan siyang matulog. No? Gising, kausapin mo lang siya, look at his responses. Okay? So, in that situation, mabilisan dapat yun. No commercial breaks hanggang makarating sa ER, hanggang magkaroon ka ng time magpa-ECG. Now, the problem here with the video, pag medyo blurry kasi ito, mamaya na lang yung problem. Ito sa video, yan. Okay. Si tatay suddenly had, if you would notice. May kaguluhan Tapos nakita ko may dalawa. Okay. Pag napansin nyo dun sa video, medyo parang nanghina na si tatay, nakaupo doon. If you browse it, yan. Maybe possibility of yung I think nakabukas yung bunganga niya. Yan. Nakabukas yung bunganga niya, nagkaroon na siya ng imbalance. At the same time, hindi niya makontrol yung upper torso, I guess. And for the sign of chest pain, I would assume that the patient would do papakiramdaman niya yung dibdib niya kung sumasakit, kung may kirot. Hahawakan niya yan. Most of the time, patients do this sign kapag masakit talaga ang puso nila, no? And nangangamba sila na I think their perception is magkaka-heart attack sila. Dito, the patient is parang weak looking and pinaupo with noted na parang I think nakabukas yung bunganga, no? May nabanggit din si Maywo this time. Parang may kaguluhan Tapos nakita ko may dalawang babae doon na nakatayo. Natake? Okay, natake daw. Okay. Tama naman yung term, natake ba? Ano bang natake? Natake sa stroke, natake sa puso. Diba? Ay, di tumawag sa tricycle. Wala kang akin Dito na lang kaya. Ano, atid natin. Akin na yung susi. Okay. Good job. Paglapit ko, nung nakita ko si tatay, labas na yung dila. Okay. That's a sign. Lumabas na yung dila.
So meaning there's something wrong with the autonomic perspective or dun sa cranial nerves niya. Nagkaroon na ng weakness yung tongue, which is your the nerve is yung hypoglossal nerve, no? Yung movement ng tongue niya nagkaroon ng problem, possibly leading to slurring of speech. Okay? In that situation, nung nabanggit niya na lumalabas yung dila, that's not typically the features of heart attack. That's more on stroke. Okay? Sa mga patients namin, that would usually be the first things that you would see upright habang hindi mo pa siya nakakausap. Slurring of speech, hindi makapagsalita, nangihina isang parte ng katawan. Okay? And I think in that situation na nabanggit niya, na ganon yung nakita niya, okay, first sight of the patient, I would consider possible of stroke rather than heart attack. Okay? May napakita ko kanina. Ito. This is from, I think, na Medical City. Actually, ginagamit na rin ito in other institutions kasi the Stroke Society of the Philippines already spread out this early warning detection na symptoms para sa stroke. And mainam na malaman ito ng Pilipino kasi ginawa din nila na Tagalog. Okay, para malam natin lahat. Tinawag nila itong cambio. Okay? Signs of stroke, the things you need to know, cambio. Yun lang yung acronym na kailangan nyo malaman. Cambio, una, kamay. Kausapin nyo yung pasyente. Tay, taas mo nga yung kamay mo. Okay? Itaas ang mga kamay, tignan kung pantay, kung gumagalaw ng sabay. Okay? So kapag tinaas mo siya, the presence of the patient's following your command, meaning mataas pa GCS niya, that's good. Pero pag napansin nyo na isang kamay niya, sabi mo pantay hindi siya pantay, okay, or medyo lumilihis, bumababa, tinaas niya pero bumababa yung isang kamay, that is already a positive sign na meron kang weakness sa isang side ng katawan. Okay? So, taas kamay tayo. Pantay ha. Pagtingin mo, bumababa yung isang kamay or hindi niya magalaw talaga yung isang kamay, that's already a positive sign. Takbo agad sa emergency room. Pangalawa, M. Cambio. M. Muka. Sa pagtingin mo parang sa pasyente, hindi pantay ang itsura ng muka. Isang side, medyo lubog yung bunganga, hindi makangiti ng diretso. Okay, kasama ba yung ngiti dyan? Sa kabila, sa isang mnemonics kasi yung smile kasama dyan. Pag hindi pantay ang ngiti ng isang pasyente, kagaya ng isang may Bell's palsy, ganun. Pero ibang disease ang Bell's palsy ha. Pag nakangiti siya pero hindi pantay yung ngiti niya. Okay? Ngiti po kayo, abot gilagid, or ngiti kayo, kita buong, kita ngipin. Okay? Kapag yung isang parte ng ngiti niya, hindi nakikita, agad, emergency room. Meron siyang tinatawag na facial asymmetry. Ang problem dyan, yung cranial nerve 7, hindi na, okay, symmetrical, or may isang parte ng cranial nerve 7 ay nagkakaroon na ng kompromiso ng oxygen. Dalhin agad sa isang hospital. Marahil possibility of stroke. Next, I. Bigkas. Kapag nagdaldal, siya ay utal-utal. Pakausapin mo yung pasyente. Magsalita. Tay, anong pangalan mo? Nasaan ka? Unahin mo nang tanungin. Tay, anong pangalan mo? Pag hindi niya mabigkas ang pangalan niya, emergency room. Dalhin agad siya sa nearest hospital. Okay? Kung confused lang siya at nabanggit niya, malinaw naman. Okay? Still, tuloy mo. Check kung kaya niyang banggitin time, place, and person. Okay? Orientation kasi ang checking nun. So, nabanggit niya yung pangalan niya, pero hindi niya mabanggit yung kung nasaan siya, kung anong araw ngayon. Disoriented. Kailangan pa rin dalhin sa ospital. Next, kapag yung pagbigkas niya, nababanggit niya yung pangalan niya, pero
ganon, or may slurring in speech, nag-uutal-utal, dalhin agad siya sa hospital. Okay? Yung O, yung oras. Time is of the essence. Okay? Pumunta agad sa hospital sa loob ng 1 oras. Better yet, within, okay, this time frame of, I think, at least 10 minutes, dapat makapasok ka din, or at least 30 to 40 minutes andun. Basta within 1 hour, nasa hospital na dapat ang pasyente. Okay? Cambio, check kamay, muka, bigkas, oras na. Dalhin na siya sa nearest na hospital. Okay? Those are simple acronyms that might save a person's life from stroke. Okay? From stroke. Yun. Yan. So, nabanggit nga na meron siyang nakalabas yung dila. Okay, dinala na siya sa hospital. Buti na lang, mabilis si Mewo, no? Kanya raw kasing Tatay Manolito. Okay. So, the patient, Mewo noted sympathy, and yun nga, na-realize niya na kahit hindi niya kilala, dapat matulungan niya. And kudos to him, kasi yun nga, yung father niya, hindi niya naabutan before. And kahit hindi niya kilala, tutulungan niya pa rin, no? Now, let's go to ito. If you want to watch the entire docu, I think it's nasa GMA naman to. Puntahan natin yung kay tatay. Okay. Ito nabanggit ni nanay. Ito si nanay. Ito. Yan. Turo. Kaya yun lang ang binuhay namin sa aming 4 na anak. So what are the risk factors of stroke? Sa stroke kasi isipin nyo, it correlates with your lifestyle as well. And kung uncontrolled yung mga chronic illnesses mo, hypertension, diabetes, okay, cholesterol, masyadong mataas, mayroon kang smoking history, number 1, modifiable yan. Tanggalin mo yan kung maaari. Kasi mas maraming mga sakit ang pwedeng may dulot ng paninigarilyo. Okay? Isa na dyan ang stroke. Okay? So si tatay, meron siya. 1 pack of cigarettes a day. Meron din daw itong bisyo. Isang kaha. Sigarilyo araw-araw. Yun ang naging bisyo ni tatay noon. So that's a high risk factor. Pangatlong stroke, umiiyak na ako. Kaya pakiramdam ko, hindi kami aabot. Ha? Pangatlong stroke? Wait lang. Ngayon ko lang nabasa yun, ha? Ang unang pagkakataong inatake si Tatay Arturo. Pangatlong stroke, umiiyak na ako. Kaya pakiramdam. Pangatlong stroke, okay. Normally, you don't reach pangatlong stroke. Pero if it's noted na pangatlong stroke na to, Tatay Arturo is lucky. But, the incidence of recurring another stroke, if hindi na correct ng maayos, is still high. Okay? You have to provide interventions. Magpa-check up sa doktor regularly para maiwasan natin ang maulit ng pang-4 na stroke. Okay, guys? It's important for you to know that this situation, we're now in tertiary prevention of complications. Pag napansin nyo si tatay mamaya, he can still move his entire body, no? Pero there is a residual. Pag napansin nyo si tatay sa last part ng video. Okay? Kaya naninervyos na ako. Nangihina na pati tuhod. Tinulungan ako ng bata. Okay. In this situation, nabanggit din ni nanay, the Mrs. of Sir Arturo, na, sorry, may sipon kasi ako talaga. Nabanggit kasi ng nanay na kapag dalhin daw sa ospital, kailangan ng pera. Kasi kung walang pera, hindi siya tatanggapin ng ospital. Now, in private institutions, I don't know kung yun yung protocol, but it's an emergency. Ideally, dapat i-entertain nila ito, no?
because it is life or death, no? Alangan itataya mo sa pera yung buhay ng isang tao. Sa government, they will accept you, okay? If it's an emergency, diretso agad yan, no? And it will be subsidized naman by the government, and you will be availing either the PhilHealth, no? Kasi lalo na kung regular member ka, at saka senior citizen, I think naman si tatay, covered na siya sa mga covered na siya sa services or packages ng PhilHealth, no? And it's important na madala talaga siya sa hospital. Regardless of the monetary needs, hospital pa rin, guys, no? Hospital. Ang tawag namin doon, ischemic stroke. Okay, ayun na. Sinabi na ni Doc. Okay. Namin doon, ischemic stroke. Ischemic stroke. Diyan na ako, medyo ko, di ba? I think, yan. Ischemic stroke. Kaya naguluhan din ako dun sa caption ni Ma'am Jessica Soho na inatake sa puso. That's two entirely different organs, the brain and the heart. Okay? Kung sa pag-ibig yan, dyan tayo magkakaroon ng problema na naman. Okay? Pero ito, sa usapang stroke, iba din ang atake sa puso at inatake per se in stroke. Okay? Ischemic stroke, again, the difference of that is very, very vast. Magkaibang organ po siya. And again, we have two types of stroke. Ischemic stroke, meron siyang pagbabara dun sa daluyan ng dugo leading to loss of oxygen sa part ng brain that would lead to neurologic deficit, panghihina ng katawan, isang parte ng katawan, or either hindi pantay ang muka, yun nga, yung cambio na mnemonic sa ating kanina. Meron din yung maliban sa ischemic stroke, meron din tayo nung CVD bleed or pagdurugo sa utak. Yun naman, pumutok na yung ugat sa may utak. That would be more fatal. Okay? Kapag yun ang nakuha ni tatay, well, buti na lang wala. Okay? Kasi there is a high possibility of mortality sa mga ganong situation kapag nagdugo ang utak. Kasi it will cause pressing effect or ano tawag natin doon, the Monroe-Kelly doctrine na iipitin niya yung other brain tissue because there is build-up of blood sa cranium na dapat walang build-up. It will cause increased intracranial pressure and yun, it will cause herniation and eventually magkakaroon ng compromise yung brain mo. Eventually, it will lead to more complications kapag CVD bleed. Yun ang pinakaayaw natin. Sa ischemia, pwede pa natin habulin yun. There are other interventions. Pwedeng tanggalin yung clot. Okay? Pwede rin agarang close monitoring sa isang hospital. No? Stroke. Sa tindi ng init ng araw, pwede yun mag-trigger ng stroke. Okay. That's the reason why tinignan ko din to. Doc, the physician that was interviewed is a cardiologist, no? Kami doon, ischemic stroke. Ischemic stroke. Hindi ng Si Doc Albert Altiliano is a cardiologist. And more likely, if it was heart attack or myocardial infarction, yun ang sasabihin niya dun sa interview. No, I'm not sure if he is the one that is attending the patient. Okay, or nagtawag lang si Ma'am Jessica ng resource person, kumbaga. No, I'm not sure. Wala naman siyang dineclare na siya yung, wala naman dineclare sa documentary na siya yung attending physician. Okay, ni Tatay Arturo. Okay. Nabanggit lang na about stroke. And cardiologist pa man, more likely kapag he was the attending, he would know the exact course of the disease, no? So if let's say Doc Artiliano is from the hospital kung saan dinala yung pasyente, well, he might have known or he might have seen or reviewed the chart naman and to note that
it's stroke talaga. No? Again, we cannot fully know the detail of the exact diagnosis si tatay. Pero based dun sa video and the observation of the first part of the event, mukhang stroke nga. And hindi siya inatake sa puso. Okay? Init ng araw, pwede yon mag-trigger ng stroke. Sa isang Okay. Nabanggit ni Doc dito na yung init, tirik ng araw, it might lead to triggering stroke. Elevation of blood pressure during time of, heat exhaustion, lalo na kung matagalan kang nakababad sa tapat ng araw, no? Usually ito mas present sa mga trabahador, mga laborers na nagtatrabaho sa buildings, 'di ba? Yung mga nandun sa labas, no, mga foreman at saka yung mga construction workers. Madalas yun yung risk nila. They are exposed to sunlight and heat and dehydration. It might lead to ischemic events, even stroke. No, yun naman ang ayaw natin. taong matagal na may sakit. Okay. Sabi na ni Doc, it might have triggered kasi yung pasyente had a history of other conditions. Sabi ko nga kanina, it might either be one of those trigger factors on the patient might have hypertension, diabetes, dyslipidemia or mataas ang cholesterol. Okay, poor lifestyle diseases, no, poor lifestyle choices. And paninigarilyo. Ang tabayanan natin huwag bumagsak. Kasi 80% ng namamatay sa inatake ay hindi dahil sa atake o hindi bumagsak. Okay. Nabanggit dito na this is they interviewed a rescue. I'm not sure bakit. Siguro doon sa mga rescue team na nagre-responde in a usual ambulance side, no, hindi naman sila yung nagresponde kasi wala naman nagresponde kay tatay. Okay, pero in situation siguro na nagrespond sila sa mga incidents na tawag from home, okay, sila sir ang nag-action. And yung pagkahulog, I agree, kapag may mga sitwasyon kasi kapag stroke at nahulog yung pasyente, natumba, nauntog, okay, it might lead to further trauma to the brain. Okay. Una, pwedeng na-stroke siya dahil ischemic lang. Bumara lang yung clot sa daluyan ng dugo sa utak. Mas okay lang yun. Kaso lang, natumba yung pasyente, nauntog sa may banyo, nauntog sa kubeta, nagkaroon ng bleed yung utak tuloy. Yan, it's a dilemma. Nagkaroon siya ng head trauma. Bakit siya dilemma? Sinong unang titingin? Okay. Yung bang nangyari ay trauma to the brain, kailangan siyang i-refer sa neurosurgery or surgery, or kailangan ba siyang sa medical muna? Kasi nauna, na-stroke muna siya bago siya nauntog. Okay? Nonetheless, kaya nandyan ang emergency medicine to sort things out first and stabilize the patient before referring to specialties, especially in the emergency room, no? Kasi diyan diagnostic dilemma, sino ba mauna, no? Ibang department. Ayan, admitted naman yung mga doctors most of the time kasi una, pagkasabi ng EMT na pag dumating sila, ay sa surgery yan kasi nahuntog kasi may bukol, nagdudugo, may sugat. So yun pala, nalaman na may nakakita na nakitang nangingisa yung pasyente, yung isang kamay niya naggaganon. Okay? Tapos umiwi, saka siya nahulog. Okay? So nauna yung stroke sa sitwasyon na yun. So, pero ang unahin nyo pa rin, syempre, stabilize nyo muna yung patient. Then, saka nyo i-refer sa both services pa rin naman. Okay? Kung ano ba yung mas fatal din, yun din yung unahin. That's what you call triaging, di ba? Yun naman mga major stroke na pumuputok yung ugat. Within a few minutes, nawawalan sila ng malay eh. Kailangan. Yan. Nabanggit nga ni Doc, yun. Pag pumuputok yung ugat, yung major stroke, I think that is mentioning a CVD bleed. Doon yung mas delikado kasi usually nawawalan ng malay. And then may tinatawag tayong lucid phenomenon. Paggising nila, okay sila. Then after a few moments, wala na naman. And usually, eventually, they
meet their demise there. No, ayun naman ang ayaw natin. lang na madala sa ospital. Si Tatay Arturo, maswerteng nakaligtas. Take the down, itatapos ko na dyan. Kasi, mamaya, yung video niya na nagsasalita. Kasi, if you would notice, Tatay Arturo here, he's talking naman, nagsasalita, and when he is chewing his food, depende kung yun talaga yung mannerism yung pagmuya, pero hindi pantay, no? Pero, he's moving his limbs, yung upper torso. I think nakakatayo pa siya kanina, no? Baba natin yung audio para pakinggan natin. Yan. So, pag napansin nyo, yan. Okay, yan. Usually, mga ganyang mga elderlies, ganyan naman nagsasalita. Pero, nung magising ako, doon ako sa hospital. If you would notice how Tatay Arturo speaks, nung hindi na siya ako, doon ako sa hospital. Sabi ng asawa ko, yan ang medyo protruded yung tongue, and nagatid. Salamat anak ha, salamat sabi ko. Diba? In that situation, meron siyang deficit or residual deficit on, I think, speech. No? Buti na lang daw at may hulog ng langit na nag-alok sa kanila ng tulong. Okay. Lumabas na nitong Huwebes. Nung bago sila umalis, dumukot pa siya ng pera. Okay. So, yun. Yun lang naman. Siguro, if may makapanood man, siguro ito, na-trigger ako sa word na inatake sa puso. It's more on na-stroke, no? Possibility stroke po yun. Ay, hindi na sa possibility. If you would check siguro may research naman sila. If you check the records of Lolo, more likely, siguro back with the evidence. Magkaiba kasi po ang puso sa utak. Okay? Iba din. Gamitin mo ang puso sa pagmamahal. Gamitin mo ang utak sa pag-iisip. No? Pag-analisa. Make decisions. Correct decisions. Diba? Ito naman, inatake sa puso. Pero in the end, ang binanggit, ischemic stroke. Okay? Ischemic stroke is more on the brain rather than the heart. Okay? Yun lang naman siguro yung video ko ngayon. Hopefully, na-find nyo na interesting and may natutunan kayo. Okay? And sa mga nandyan pa, thank you for watching the entire video and continue to I hope you continue to support the channel, and please do leave a like and share, and also subscribe to the channel, Doc Chris, the Scrubby MD, your family physician. Okay? Hanggang dito na lang. Thank you guys and see you on the next video. Bye-bye. Laging inaalala ang bawat detalye-dilit. Pasyente pamilya, sa kanya'y mahalaga. Kaya bawat check-up, laging may pag-asa.